Alam nyo guys, wala nang naglalakas ng loob na maghamon ng maginoong debate sa Iglesia ni Cristo. Takot na itong mga kaibigan natin na mga debatista. Takot na sila. Alam na kasi nila yung mangyayari pagdating sa cross-examination. Talagang kamot ulo na lang sila kapag tanungan na. Yun yung part ng debate na kung saan para silang kumuha ng maso na inihataw nila sa kanilang mga sariling ulo. Ang mga naglalakas loob na lang na naghahamon ng debate itong mga pipitsugin na mga debatista kuno, mga CFD, dahil gusto lang nilang gusto lang nilang sumikat sa social media. Kaya panay ang hamon nila sa mga debater ng Iglesia ni Cristo. Pagka nga naman, alam nyo kasi kapag pinatulan ka ng mga debater sa Iglesia ni Cristo, talagang sisikat ka. Kaya nagkakandara pa, nagkakandaw gaga, nagkakanda kuba-kuba itong mga napipitsugin na mga CFD para pansinin sila ng mga debater sa iglesia at nang sumikat sila. Kaya lang hindi ibaba ng mga ministro, ng mga debater ang kanilang mga level dito sa mga pipitsugin na mga CFD, kagaya nila Sanrio, o lalo na yan sa Sanrio. Hindi yan ibababa ng mga ministro ang kanilang pagkatao, yung kanilang level. Si Humphrey Benya, ayan, lalo na yan. Si Eugene Gapo, at kung sino-sino pang mga gustong sumikat na mga uhugin na mga CFD. Tignan nyo yung mga kilalang debater sa Katoliko, ayaw nang lumaban ulit, ayaw na nilang maghamon. Meron akong tinawagan noon na isang kilalang debater ng Katoliko, si pangalan nito, si Talibong. Hindi si Talibong, si Kitamundong. Ayun, tinawagan ko dahil may nagsabi kasi sa akin na gusto daw niyang lumaban ulit. Para makasigurado, tinawagan ko ngayon. Ang sabi niya, hindi na raw siya lalaban. Di ba? Natakot. Sino ba naman ang hindi matakot pagdating sa tanungan talaga naman. Maipot-ipot sa lawal itong mga CFD sa mga debater ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, dun sa mga nangangahas, subukan nyo munang pumasok sa platform ng The Rebellers. Subukan muna ninyo ang kapasidad ninyo sa debate sa Iglesia ni Cristo. Baka doon pa lang hindi na kayo lulusot ayun pa kaya yung talagang live na live, nasa stage, yung pinapanood ka ng maraming tao personally, di ba? Ewan ko na lang kung uulit pa kayo. Yan, hello, good morning, no? At mainit at pinag-uusapan ng mga CFD, ng mga Katoliko, yung issue patungkol kay
Rix the Seminarian, no? So sa hindi nakakakilala kay Rix the Seminarian, isa siyang sikat at kilalang CFD at seminarista, content creator, vlogger ng Catholic Church, no? At meron siyang naging statement kasi, no? Una nating pag-usapan yung sinabi niya na ang pag-receive ng Holy Communion o ang pag-receive ng Eucharist ay pakikipagtalik kay Christ. So hindi natin alam kung bakit niya nasabi yon. Through post, hindi natin alam kung bakit niya binanggit yung ganong terminology kasi sometimes yan yung nagiging problema. Sa sobrang moderno ng panahon, hindi na naiintindihan ng iba kung ano yung gusto nating i-point out. Kasi si Rix the Seminarian, dahil isa siyang seminarista, hindi naman niya siguro intention na basusin yung Eucharist, di ba? Wala naman siyang intention talaga siguro doon na basusin yung body of Christ. Kaya lang, ang naging mali lang kasi yung pagbitaw ng salita is parang hindi siya appropriate doon sa tinutukoy niya. Kasi we all know that the body of Christ is true body of Christ. Yan yung real body of Christ, di ba? Yung Eucharist. So, kapag sinabi kasing nakikipagtalik, it means sex na ginagawa ng mag-asawa. So, parang nasagwaan lang yung ibang netizen na ang pagtanggap ng Eucharist ay pakikipagtalik kay Christ. Parang ang sagwa kung i-imaginein mo, di ba, na parang pag tumanggap ka ng Eucharist, nakipag-sex ka kay Christ. So, siguro, yun yung hindi nasakyan ng mga netizen. Kasi ako may ganyan din akong mga post, pero hindi naman ganyan yung hindi naman tungkol sa pagtatalik, no? May mga modern na kung salita na which is sinasadya ko, no? May mga ang dating kasi ng post ko, kaya talagang minsan kapag nagpo-post ako, nagva-viral, nagte-trending yung mga post ko, ginagawa ko siyang technical. No, ginagawa ko siyang parang nakakalito in a way na pagtatalunan talaga. Minsan may ganyan akong attitude as a content creator din ng Catholic Church. Pero yung sa kanya kasi medyo naging hard, ng very light na nagtaas talaga ng kilay, no? Yung mga kapanalig natin na pag tumanggap ka ng Eucharist, nakikipag-sex ka kay Christ, na which is ang pangit. Pero on the other hand, kung titignan din natin yung positive side, hindi naman siguro ganun ang intensyon ni Rix the Seminarian. Seminarista ng Catholic Church yon, di ba? Siguro hindi lang natin siya nasakyan. No, siguro sa sobrang gusto niya rin na mag-viral yung post niya, siguro sumabay siya sa agos sa mga modernong kabataan ngayon, na which is hindi lahat ay naintindihan yung ganong pananalita. Tapos yung ikalawa, nag-post siya ng You Miss My Body, na which is nandun mismo yung Blessed Sacrament na picture, na wala naman sanang masama doon, 'di ba? Parang parang ang patungkol niya ron, ako si Christ, na mismo ba yung katawan ko, 'di ba? You Miss My Body nakalagay doon. Kaya lang siya medyo naging komplikado kasi sumabay siya doon kay Maris Racal. 'Di ba? Yan kasi yung trending ngayon na screenshot patungkol kay Maris Racal na You Miss My Body, 'di ba? I can touch myself. Parang syempre, yung mga makakabasa nun, si Maris Racal yung iisipin. Kaya parang, bakit ganon? Kasi syempre, alam natin na si Rix the Seminarian talagang magaling na Catholic yan, na defender, magaling na vlogger, content creator. Ang alam ko nga yata na kay MJS pa siya. Pero, ganun pa man, kung nagkamali man siya, sana dun tayo maging open-minded. No? Wag naman tayo parang feeling righteous na kayo, parang hindi naman kayo nagkakamali sa post. Wag naman tayong hipokrita, wag naman nating ipagdamot yung pagtanggap doon sa paghingi ng tawad ng tao. Wag naman tayong maging madamot sa pangunawa. 'Di ba lahat naman tayo nagkakamali lahat naman tayo nakakapag-post din ng hindi maganda. Baka mamaya mas malala pa tayo kay Rix the Seminarian 'di ba? And besides, yung pagkakamali naman niya na yon, binawi naman niya at tinake down niya yung post na yon. So dapat maging open-minded din tayo sa kung paano natin uunawain yung pagkakamali ng kapanalig natin. Basta tumingi ng tawad, patawarin. 'Di ba sabi nga ni Christ, makapitumput na beses na nagkamali ang tao sa iyo, patawarin mo basta humingi ng tawad. Kasi may mga nabasa ko sa ibang Katoliko na
Nasa susunod kapag magpo-post ka, ingatan mo, sikat ka pa naman. May nabasa akong ganon. Meron pang isa akong nabasa na seminarista ka pa man din ng Katoliko, tas ganyan ang asal mo, ganyan ang bunganga mo. Kahit seminarista si Rix the Seminarian ng Catholic Church, tao yan. Kahit sikat na content creator, vlogger ng Catholic Church o CFD man, si Rix the Seminarian, tao po yan. Nagkakamali. May kakitiran. Minsan dumarating tayo sa part na sa sobrang gusto natin ma-express yung love natin sa simbahan, nagiging mali na sa paningin ng iba. Kasi ganyan din naman ako eh. 'Di ba? Nakakapagsalita ako, ang tanga mo, ang bobo mo, engot ka ba, animal ka, hayop ka. Nakakapagsalita ako ng ganyan, lalo na kapag extreme ang emotions ko na sobrang pagmamahal ko sa simbahan. Tapos yung mga sulpot, ang dami sa comment section, umaapaw talaga yung emosyon ko dyan na yung tipong gusto ko talagang patunayan sa kanila na hanggang huling hininga ko, I will defend and fight for the Catholic Church. So ganun din, doon kay Rix the Seminarian na baka maaaring nasabi niya na ang pagtanggap sa Blessed Sacrament, which is the Eucharist, ay pakikipagtalik kay Christ. Hindi natin alam kung bakit niya nasabi yun eh. Remember this, seminarista yon. Mas malalim at mas mataas ang pinag-aralan nun kumpara sa atin pagdating sa simbahan. So, dapat tanungin natin siya na bakit pakikipagtalik yung nagamit mong terminology? Na kapag tumanggap ka ng communion, nakikipagtalik ka kay Christ. Bakit ganon? Hindi ka namin maintindihan. Siguro yun yung proper. And, pangalawa, yung dun naman sa You Miss My Body, sana sabihin na lang natin sa kanya na, Rick, sa susunod, parang baguhin natin yung caption kasi parang kainitan pa ni Maris Racal eh. Di ba, scandal niya yan sa ABS ngayon eh, parang ang sagwa lang basahin. Kasi ako naging reaction ko lang, ang sagwa. Pero hindi ko siya kinondem na, ikaw ano klaseng seminarista ka, geto ugali mo, bastos mo, hindi. Parang ang sagwa ng caption. Kasi kahit papaano, kahit sabihin natin nagkamali ng post si Rix, the Seminarian, malaki rin ang naging ambag niya sa simbahang Katolika. Huwag sana nating kalimutan yun. Yun ang hirap sa atin eh. Nagkamali lang ng konti yung isang tao, kinakalimutan nyo na yung nagawa, doon na lang tayo nakafocus sa mali. Tsaka besides, nagsorry naman eh. Nagsorry naman siya. So ano pa yung dapat ninyong i-react? Ano pa ba yung dapat ninyong sabihin sa kanya na pangit na salita? Diba dapat nga maging masaya tayo na sa kabila ng katanyagan niya, sa kabila ng kasikatan niya bilang isang CFD at seminarista, nagawa niyang humingi ng tawad at mahirap yon. Mahirap magpakumbaba at mahirap i-admit mo na mali ka. Malamang baka umiiyak yan. Baka iniyak niya yan. Meron pang isang nagsabi na mamanata ka, magpenetensya ka, bastos ka, may ganun pa. Huwag tayong maging perfectionist. Makapanghusga naman kayo kay Rix the Seminarian. Bakit? Banal na banal ba kayo? 'Di ba? Kapag namatay ba kayo, sa langit din kayo. Magsuportahan tayo. Kapag may nagkamali, lagi nating iisipin, tao lang yan. Maging open-minded tayo sa criticism. Maging open-minded tayo sa pagkakamali ng mga kapanalig nating Katoliko. Kasi may darating at darating talaga sa pagkakataon na magkakamali at magkakamali. Hindi pa pwedeng hindi. Walang tao na hindi nagkakamali. Ikaw, ako, tayong lahat nagkakamali. Lahat tayo nararanasan nating maging mali. And we know the feeling na kapag nagkakamali ka at pinamumukha pa sa'yo, masakit yon. Hindi ba? Masakit yon, yung alam mo na nga sa sarili mong mali ka, dinudurog ka pa. Hindi ba kapag umami naman na mali siya, di ba dapat iniintindi? Di ba dapat mas lalo tayong maging masaya na sa kabila ng pagkakamali mo, alam mo pa rin kung paano magpakumbaba. Kasi ganun yun eh, di ba? Ganun yun eh, ganun yun sa atin eh. Kasi kung tayo mismo ang mangunguna sa pagkutya, sa pagkakamali ng kapanalig natin, para saan pa yung pagmamahal mo sa Diyos? Kung hindi mo naman kayang igawad yung pagmamahal dun sa taong nagkakamali. Kung may mga taong nagkakamali man, lalo na't kapanalig natin, at imbis na intindihin, ipagdasal, at unawain kung bakit siya nagkamali at kung bakit niya nasabi yon o kung bakit niya nagawa yon, kung ipagdadamot natin yung pangunawa na yon, para saan pa yung paglilingkod nyo sa simbahan? Para saan pa yung pagdadasal nyo? Hindi ba? Kasi masyadong maraming perfectionist na Katoliko sa totoo lang. Ang daming parang kala mo mga matutuwid.
Diyan ako naiinis eh. To be honest, ako, ang dami kong ginawang pagkakamali, mapa social media, mapa totoong buhay. Araw-araw nga nagkakamali ako eh. Araw-araw nagkakagawa ko ng kasalanan. Sadya man o hindi sadya. I admit it. Kaya kapag ako nakakakita ako ng isang tao na nagkakamali, hindi ko siya kinokondem. Tinitingnan ko muna sarili ko. Na bago ko to i-condemn, matuwid ba ako? Bago ko siya i-condemn, hindi ba ako nagkakamali? Bago ako magsalita ng negatibo sa kapwa ko, patungkol sa pagkakamali nilang personal, karapat dapat din ba ako? Pwede ako na makipagbardagulan pagdating sa simbahan. Pero pagdating sa pagkakamali ng isang tao, wala akong karapatan para manghusga na ikaw bakit ganito ka, ikaw bakit ganyan ka. Kasi hindi naman tayo yung taga-hukom eh. Walang sino man ang may karapatang umuri sa pagkatao ng isang tao. Like what I've said, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, kung anong panukat ang ginagawa mo sa kapwa mo, yun din ang panukat na gagawin sa'yo. Kaya nga sa akin, di ba, sinasabihan ako, ikaw, Sanrio, bakla ka. Nagre-react ba ako? Hindi. Bakit? Totoo naman eh. Di ba? Kung alam mo kung paano mo i-embrace ang criticism na meron ka, kung alam mo kung paano mo i-embrace ang weaknesses mo, at kung alam mo din kung paano mo pilit binabago at pinalalakas ang mga weaknesses mo, ngayon pa lang, tanggapin mo na. Hindi ba? Kasi syempre, kawawa din naman yung tao, dinidegrade natin sa pagkakamali niya na para namang yung purkit ba sikat na vlogger na Catholic, hindi na pwedeng magkamali. Sabi ko nga, yan yung nararanasan ni Rix regarding sa pagkakamali ng post, mahirap. Kasi naranasan ko yan eh. Maraming mga Katoliko ang nagkakamali sa pagpo-post. Marami talaga kung ano-ano mga pinagpo-post. May mga doktrina pa akong nababasa, mali-mali naman, na which is hindi naman siya doctrines of the Catholic Church. But, kaya hindi sila nabibigyang pansin kasi hindi sila kilala. Ang mahirap kasi, pag kilala ka, isang maling pagkakamali mo, lahat ng tao nakatitig sa'yo. Nakatitig sa'yo sa kung anong mali ang nagawa mo. Yun ang mahirap eh, pag kilala ka eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, akala nyo masarap ang kilala, hindi. Kasi lahat ng tao nakatitig sa'yo, binabantayan yung galaw mo, binabantayan kung paano ka magsalita, binabantayan kung kailan ka magkakamali at gagamitin kang bilang content. Kahit yung mga past videos ko, ginagawang content yan, katulad ni RMG Aguila, ginagamit akong content. Bakit? Para pasukin ng tao. So para pasukin yung mga post nila, yung mga videos nila, gagamit sila ng mga CFD na kung saan pinag-uusapan. Kaya nangyayari, halimbawa gagamitin ako ng INC, si RMG Aguila, isang scan, gagamitin niya yung pangalan ko para magpasukan yung Katoliko, para sabihin na patok yung yung post niya. Pero hindi niya alam, kaya lang siya pinapasok ng mga tao doon kasi ginagamit yung pangalan ko. Pero sa totoo, hindi naman magaling si RMG Aguila, di ba? Hindi naman magaling na na content creator si RMG Aguila eh. Kaya lang naman yan pinapanood kasi gumagamit ng tao. Unlike kasi sa akin, hindi naman ako gumagamit ng tao eh. Sumasalag ako ng tao. Kinukontra ko yung mga presentation videos nila regarding sa akin. Sila'y nagsimula. Pero si RMG Aguila kasi, kailangan pang gumamit ng tao para dumugin yung content niya. At yung ginagamit niyang tao, ganun siya katuso. Yung ginagamit niyang tao, yung mga pinag-uusapan talaga sa social media. Kasi kung tunay kang magaling na content creator, bakit gagamit ka ng ibang tao? Bakit hindi mo gamitin ang sarili mong talino para ipaliwanag kung ano yung gusto mong ipaliwanag doon sa kinaaniban mo? Kasi ako, nagda-drop name ako, nagbibigay ako ng pangalan. Kapag sinasabi sa akin ng mga CFD na, Sanrio, content ka na naman itong iglot na to. 'Di ba? Ako, nagla-live ako, naglalatag ako ng history ng Catholic Church ng hindi gumagamit ng tao, pinapanood. Ang tunay na magaling, hindi mo kailangan kumapit sa pangalan ng iba. Ikaw ang gagawa ng sarili mong pangalan. Ang tunay na magaling, hindi mo kinakailangang makihawa dahil lang sa pinag-uusapan tong taong to. Kasi ganyan naman ang kahit ibang INC, ganyan naman eh. Para mapanood, para humakot ng followers, kakapit sa pinag-uusapang CFD, para dumugin ng tao, para kunyari makita ng mga kapanalig niyang INC, magaling siya. Pero sa totoo lang, kaya lang naman pumapasok doon kasi yung kino-content nila, kaibigan nila, iniidolo nila. Sino ba yung pumapasok kay RMG Aguila usually?
pag siya nagpo-post, pag nagko-content, di ba puro Katoliko? Kaya ang ginagawa niya para mag-enjoy siya sa pagko-content niya, ang gagawin niya, gagalitin niya yung mga Katoliko. Siyempre, yung mga Katoliko sa sobrang pagmamahal sa simbahan, papasukin yung content niya. Pero kahit kailan si RMG Aguila, hindi siya nagbigay ng standard doctrines ng INC regarding sa turo nila. Lagi siyang gumagamit ng negatibong pananalita sa Catholic Church, pero never ko siyang nakitaan na gumamit siya ng standard doctrines ng INC. Bakit? Hindi naman yan aral eh. Nakikihawa lang yan sa modernong panahon. Kaya pansin niyo yung mga content niya, 5 minutes. Minsan meron pa yatang 2 minutes yan. Kasi ang gusto lang niya, kumuha lang ng atensyon. Kung ang intention mo ay kumuha ng tao, kung ang intention mo ay makapagpa-convert para maipasok sa INC, dapat hindi ka nang iinsulto. Lalong-lalo na iskan ka pa naman, RMG Aguila. Kung ikaw gusto mong maintindihan ng tao ang doktrina ng simbahan, hindi mo dapat ginagalit ang tao. Paano papasok sa'yo, ginagalit mo? Ako, kapag ako nagla-live, yung mga sagot ko sa mga iglot sa INC 1914, binabasa ko yan sa comment section ko, sila pumapasok. Pag walang iglot na nagko-comment, tahimik ang bibig ko, smooth lang ako magsalita. Nagiging dragon lang ako kapag nakikita ko na bumabahanan ng sulpot dito at nilalait ang simbahan ko. Ang simbahan namin, kahit sino, maaasar sa ganon. Kasi nagpe-presentations ka sa mga kapanalig mo, may mga demonyong papasok dyan, lalaitin ng simbahan, kaya nadadamay ang mga sekta nyo. Hindi katulad kay RMG Aguila, gumagawa siya ng content. Let's say 3-4 minutes, 3 to 4 minutes. For what? For the content. For the attention. Yun naman yun eh. Kasi kung talagang ikaw, valid ka na aral sa kinaaniban mo, bakit hindi mo i-explain through social media ang standard doctrines ng INC? Hindi yung kumakapit ka sa pangalan ng kung kani-kaninong CFD. Kasi ang style mo is galitin lang ng galitin yung mga kaanib ng Katoliko para panoorin ka. Yun lang naman ang style mo eh. Hello? Kung hindi ka gagamit ng Catholic Church, sa tingin mo panonoorin ka? RMG Aguila, hindi ka magaling. Wala kang alam. Sa tingin mo ba kung magtuturo ka, RMG Aguila ng INC, may manonood sa'yo kung hindi ka gagamit ng pambubuli sa Katoliko? Halos lahat ng nasa comment section mo, puro Katoliko. Kaya nga natatawa na lang ako sa mga pinagsasasabi mo eh. Diba? Anong sabi mo sa akin nung huling content mo? Ang sabi mo sa akin nung huling content mo, duwag ako sa'yo. Naduduwag ako sa'yo, RMG Aguila. Di ba hinamon kita ng live debate? Ako pa nga una mong hinamon? Di ba RMG Aguila, anong sabi mo sa akin? Sanrio, laban tayong debate. Di ba pinalagang kita? Nung nakita mo kung paano ako dumibate, lumaban ka ba? Hindi ka lumaban, bakit? Hindi mo ako kakayanin, RMG Aguila, kahit iskan ka pa. Kahit iskan ka pa, hindi mo ako kakayanin mo? Talaga? Di ba hinamon mo ko, lakas ng loob mo, tapos sasabihin mo ako paduwag sa'yo? Hindi ako maduduwag sa'yo at kahit kailan di ako maduduwag sa iglot. Ano ba, anong nakakatakot at sasabihin mo na takot ang CFD? Sa inyong mga iglot kayo, nasan ba si Parba? Palabasin mo. Di ba nagsalita si Father Darwin, baka gusto nyo ng round 2? Ilabas nyo. Yung mga magagaling nyong ministro, nandiyan si Father Darwin Gitgano, total gusto nyo ng exposure, di ba? Huwag kang magsasalita na kaming mga CFD natatakot sa inyo. Diyos ko, na nakakatakot sa inyo. Ikaw na nga lang, RMG Aguila, hinamon nga kita ng debate eh. Ilang beses kitang hinamon. Yung mga ibang mga Katoliko, sinabihan ka din na magdebate tayo. Lumabang ka ba? Di ba hindi naman? Sabi ni RMG Aguila, pakalbo ka muna, patulang kita. Hoy, hindi ganito na itsura ng buhok ko, hinamon mo ako, di ba? Wag ka sinungaling. RMG Aguila, anong pakalbo muna ako bago mo ako patulan, di ba? Hinamon mo ako, ganito na itsura ko. Nung pinalagang kita, lumabang ka? Wag kang puro palusot at wag kang puro kahanginan. Di ba? Iglot ka pa naman, INC ka, scan, proud ka pa. Kaya, sa totoo lang, natatawa na lang talaga ako sa mga pinaggagawa mo. Sa mga CFD na kilalang content creator, nagla-live, basang-basa ka eh. Kahit nga ako, basang-basa kita eh.
Ginagawa mong laro at trip yung pagko-content mo para lang pasukin ka ng mga Katoliko. Bakit? Walang susuportang iglot sa'yo. Walang susuportang INC sa'yo. May mga INC nga noon na lumaban ng live debate, hindi nga sinuportahan ng kapanalig nila eh. Ikaw pa? Sino lang ba kumakagat sa mga content mo, Katoliko? Bakit nilalait mo kasi? Pero try mong mag-content nang wala kang binabanggit sa Katoliko. Tingnan ko na kung panonoorin ka. Lalangawin ka. Ang nagpapabango lang ng pangalan mo, mga kaanib ng Katoliko. Kaya kung hindi dahil sa Katoliko, lalangawin ka, kaya magpasalamat ka sa amin. Dahil kinakagat niyang ka-abnormalan mo. Magsasabi-sabi ka sa live mo na ako matatakot sa iyo, RMG Aguila, talaga? Sigurado ka? Ilang beses kitang hinamon o ano? Pumalag ka ba? 'Di ba hindi? Kaya nga hinahayaan na lang kita eh. Pansin mo, hindi na kita masyadong pinagpapapansin. Paano kita mapapansinin? Kahit naman anong talak ko nung mapapala ko sa'yo, lalaban ka ba? Hindi naman. Alangan naman ubusin ko o aksayahin ko yung oras ko sa'yo, hindi ka naman ganun kasikat. Famous ka ba sa INC? Hindi din. Sikat ba yung mga nakakasama mo? Hindi din. Bakit ko uubusin yung panahon at oras ko sa'yo? Eh dito na lang ako sa mga tao na mga protestant na alam kong may mapapala ako na talagang lalaban at palaban. Hindi katulad nyo na putak kayo ng putak, talak kayo ng talak. Pag hinamo naman ng debate, nga. Wala rin ako napala. Napagod lang ako. Hindi ba? Kaya wag ka magsasabi na ako duwag sa'yo, RMG Aguila. Wawa. Talaga lang ako duwag sa'yo. Manginig ka naman sa sinasabi mo. No? Wag kang sinungaling. Pag magko-content ka, wag kang sinungaling at saka hindi mo ako matitrigger dyan. Hindi mo ako matitrigger na si Sanrio duwag sa akin, hindi lumaban. Ang dami nang nagsalita niyan sa akin. Matapos kong hamun-hamunin ng live debate, umatras. Tapos babalik ta rin. Si Sanrio umatras sa akin kahit hindi naman. Kabisado ko na ang galawan ninyong mga sulpot kayo. Kaya wag kayong bida-bida. Kung magko-content kayo, i-content nyo na lang kung ano yung aral nyo. Hindi yung magme-mention kayo tungkol sa Catholic Church para lang pasukin kayo. My God, Bible scholar ka ba, RMG Aguila? Bible scholar ka? Magaling ka? Hindi ka nga sikat. Sino ba yung mga nakakulab mo para ipagtanggol ang sekta mo na mga sikat sa INC? Meron ba? Kaya magnulos dili ka sa pagsasalita mo. Huwag kang puro ngak-ngak, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Diba? Patunayan mo. Pakita mo kung talagang dala mo bayag mo, diba? Lumaban ka. Hindi yung dakdak ka ng dakdak, dadaanin mo sa tawa, para lang mang-asar ng mga Katoliko, kasi tuwang-tuwa ka, pinapasok ka, pinanonood ka. Yun lang naman ang goal mo, di ba? Mang-asar ng Katoliko para kagatin yung mga post mo. Mang-asar ng Katoliko para lang puntahan yung Facebook account mo. Pero sa totoo lang, wala namang natututunan sa'yo. Sige nga, gumawa ka nga ng content mo, wag kang magbanggit ng Katoliko, tignan ko lang kung panonoorin ka. Tsaka pangalawa, hindi ka naman talaga pinanonood sinasagot ka lang ng Katoliko. Kaya dumadami yung comment mo. Kasi sinasagot ka lang nila pero para panoorin ka, hindi magsasayang ng panahon ng mga Katoliko sa iglot na katulad mo, RMG Aguila. Kaya pansinin mo, di ba? Ilang beses mo akong minimension, pinansin ba kita? Kanina lang kita pinansin, di ba? Pero pinapansin ba kita? Hindi. Bakit? Wala akong mapapala sa iyo eh. Hindi ka sikat. Hindi ka naman matalino. Tapos yung content creator mo para lang makilala ka. Alam ng mga content creator yung mga technique at style. Dahil ganun din sila. Alam namin kung ang content niya para lang sa pagpapapansin o yung content niya talagang educational. Hindi naman educational yung content mo eh. RMG Aguila ng INC. Ang strategy na ginagawa mo, aasarin mo yung mga Katoliko para pasukin ka. That's it. Sino ba mga nanonood sa'yo? Mga INC ba? Di ba mga Katoliko pumapasok? Tas ang gagawin mo, hahayaan mo sila. Tuwang-tuwa ka, gagalitin mo ng gagalitin sa comment, tas magla-live ka, magko-content ka ulit para pasukin ulit. Na ang gamit mo is iinsulto sa RCC. Bakit? Hindi mo kasi kayang i-content ang sarili mong iglesia. Bakit hindi mo nga kayang ipaliwanag ang standard doctrines ng INC? Kasi alam mo sa sarili mo na kapag ikaw nag-content at ipinaliwanag mo ang standard doctrines ng INC, lalangawin ka. Kaya kailangan mong kumapit sa mga CFD. Pansin mo, sa tagal kong pagkakakilala sa iyo, hanggang ngayon nandiyan ka pa din. Hanggang ngayon yan pa din ang style mo.
O, samantalang ako, umiikot ako, SDA, INC, MCGI, Born Again, Baptist, Mormons, JW, lahat. Iniikot ko, bakit ikaw parang nakatutok ka lang sa CFD? Bakit? Kasi maraming Katoliko sa Pilipinas. Ganun lang yun eh. Kaya mo tinututukan yung mga CFD kasi maraming Katoliko sa Pinas para pasukin yung content mo. Ako sa dami ng mga Protestant na binabangga ko, sinabihan na nga ako ng isang MCGI, ang dami mo nang sinasagasaan San Rio. Mag-ingat-ingat ka. O, yun ba yung yung nagtitrip? Lahat ng sulpot, iniisa-isa ko. Ikaw, bilang isang INC ka, bakit nakatutok ka sa CFD? CFD lang ba kalaban nyo? Bakit hindi mo labanan tutukan ng SDA? Tumutok ka sa MCGI, tumutok ka sa Mormons, sa Baptist. Alamin mo mga kasaysayan nila. Bakit? Kasi hindi ka nila papanoorin. Kasi ang nanonood sa'yo, mga CFD. Kaya nga ako, sa totoo lang, sa mga CFD dito, sa mga Katoliko, dapat din yung kinakagat niya si RMG Aguila kasi nagtitrip lang yan. Ginagawa lang niya kayong content para panoorin siya ng mga tao. Kasi ang isang matino na content creator, lalo na pagdating sa simbahan, ang unang-unang ipapriority mo ay yung aral muna ng simbahan mo. Bago mo durugin o laitin ang isang simbahan, dapat alam mo muna kung paano mo ipapaliwanag ang doktrina mo. Kasi yan ang ginawa ko. Sa kabila ng maraming bashing akong natatanggap, hindi pa ako nandudurog ng mga sulpot. Ine-explain ko pa lang yung aral ng simbahan. Yun ang matinong tao. Hindi yung pinipintasan mo, nilalait mo yung hindi mo kapanalig. Halimbawa, like Catholic Church, kung ano-ano pinagsasabi mo, hindi mo naman pala alam yung sariling doktrina mo. Pwede ba yun? Questionin mo ang paniniwala at pananampalataya ng ibang tao nang hindi mo alam ang sariling doktrina mo, RMG Aguila. Kung talagang magaling ka, naska ng INC at alam mo ang katuruan ninyo, di i-live mo yung standard doctrines ng INC. Sige, i-live mo. Wala ka lang namang ginawa kundi mag-storytelling eh. Storytelling lang naman yung ginagawa mo eh, hindi ka magaling. At wag mong mamaliitin ng mga CFD, lalo na pag nasa organization, mga aral yon kumpara sa'yo. Yon, may mga napapatunayan yon. Ikaw, may napatunayan ka ba? Wala ka napatunayan, di ba? Hanggat maaari, ayokong magsalita ng ganito. No? Ayokong magsalita ng ganito. Pero, tantanan ninyo ang paggamit nyo sa pangalan ko para lang panoorin kayo. Di ba? Tigil-tigilan ninyo ang paggamit nyo sa pangalan ko para lang pasukin yung mga content nyo. Hindi ko kasalanan kung hindi kayo magaling. Ang tunay na magaling, hindi mo kailangan kumapit sa pangalan ng ibang tao. Ako, bilang si San Rio, bilang isang CFD, nagva-vlog, nagla-live, never akong kumapit sa mga kilalang CFD para lang panoorin. Ako yung kinukuha. Ako ang nilalapitan. Hindi ako lumapit sa kanila para magsipsip. Hindi ko ginamit ang mga pangalan nila para sabihin na magaling din ako kasi magaling sila. Hindi. Ang pagiging CFD ko, independent. Mag-isa akong nagpapaliwanag at lumalaban sa mga protestante. Hindi ko kailangan ng ibang pangalan. Nakukuha mo, Aguila? Ikaw, siguraduhin mo na kaya mo ring mag-isa. Na hindi ka gagamit ng ibang tao. No? Ganun lang yon. Huwag kang gagamit ng ibang tao para lang panoorin ka, para lang sumikat ka. Kung talagang magaling ka, ipaliwanag mo yung point mo ng mag-isa. Sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong pinag-aralan. Hindi yung gagamit-gamit ka pa ng mga tao para lang pasukin yung content mong bulok. Diba? Sabi ni RMG Aguila, hindi ka sikat. O, hindi naman pala ako sikat. Bakit pa na-mention mo sa akin? Bakit lagi mo akong hinahanap? Kung hindi ako sikat, kumpara naman sa'yo. Kumpara sa'yo. Diba? At hindi ko kailangan maging sikat. Dahil hindi showbiz ang pinasok ko, simbahan to. Ang pagiging content creator ko, ang pagbablog ko ay hindi para maging artista. Kaya kung hindi ako sikat, wala akong pakialam doon. Dahil hindi ko naman hinangad yan. Ikaw, kung hinahangad mo yan, hindi kasi sikat, kasi hinahangad mo eh. Yung bagay na hinahangad mo para sa iglesia mo, kung hindi naman tama yung intention mo, hindi ka magtatagumpay dyan. Sa tingin mo magtatagumpay ka, masama hangarin mo? Nanlalait ka ng mga tao, ng mga Katoliko para lang panoorin ka. Sa tingin mo magtatagumpay ka diyan, hindi tatagal yung karera mo. 2021 hanggang ngayon nakatayo pa din ako.
pinanonood ng mga tao, kilalanin man o hindi, wapakels. Simbahan ang pinasok ko, hindi showbiz. Para sabihin kailangan sumikat ako. Wala ako sa mundo ng pag-aartista. Nandito ako para ipaliwanag kung ano ang doktrina ng aming simbahan. Sana ganun din ang ginagawa mo, RMG Aguila. Ipakilala mo yung doktrina ng simbahan nyo. No? At siguraduhin mo na yung pagtuturo mo ay mahihigitan mo kung paano ko tinuturo yung doktrina namin dahil hindi mo ako kakayanin. At wag kang magsasalitang duwag ako sa'yo. Walang nakakatakot sa'yo, RMG Aguila. Tandaan mo to ha, isaksak mo to sa kokote mo. Ilang beses na kitang hinamon ng live debate, umaatras ka. Kaya wag kang masyadong matalak. At wag mong gamitin yung mga kapanalig kong Katoliko para panoorin ka kasi hindi ka nakakakuha ng mabuting imahe. Hindi ka nakakakuha ng simpatya sa tao. Mas lalo kang walang maaakay pag ganyan ang ugali mo. Mas lalong mahihirapan ang mga iglot na kumuha ng mga kaanib pag ganyan ang asal mo sa social media. Pag ikaw mga akay ka at gusto mong may makonvert, ipakita mo yung mabuting ugali mo. Wala kang maaakay sa pambubuli mong ganyan. Paano ka makaka-convert ng Katolik kung ginaganyan mo? 'Di ba? Sa tingin mo mako-convert mo mga Katoliko kung binabastos mo? Hindi ka makakapag-convert. Kung gusto mong makapag-convert ng tao, mahalin mo yung mga tao bilang iglot at INC ka. Ano palang silbi ng pagko-content mo? Oh. Ang ibang mga ministro nagpapakanda hirap, nagpapakanda kuba na umakay ng tao. Paano kung ang aakayin mo Katoliko tas nakita yung content mo na ganyan, nilalait mo ang mga kaanib ng simbahang Katolika, sa tingin mo sasapi sa INC? Hindi. Mas lalo kayong mahihirapang umakay. Bakit? Binabastos mo yung mga tao eh. Ako, ang bunganga ko, nagiging matalim kapag ako nagla-live, may pumapasok ritong mga sulpot. Kailangan kong sumagot, hindi ko sila pwedeng titigan. Ay, aba, live ko to. Anong ginagawa nyo rito? Mga illegal alien kayo. Pero kayong mga INC, kung kayo ay nag-aakay at gusto nyong may makonvert dahil paubos na kayo, tratuhin nyo ng tama yung mga hindi nyo kapanalig. Konting na nga lang kayo, paubos na kayo. Kay Father Darwin pa lang, ilan na ang nahahakot. Dapat maging alarming na sa inyo yan eh. Pero paano nyo makukuha? Paano papasok sa inyo yung mga gusto nyong kunin para maging kaanib, binabastos mo, RMG Aguila. Walang papasok sa isang sekta kung ang nangangaral bastos. Sa totoo lang, walang tao na magtsatsagang umanib sa sekta mo kung ang nakikita at napapanood nila ay bastos. Kung gusto mong mang-akay, kung gusto mong makakonvert ng mga tao, mahalin mo kahit di mo kapanalig. Kasi ako, nagiging hard-spoken ako kapag may pumapasok na sulpot dito sa loob ng live ko. Nagiging hard akong magsalita kapag may sulpot na papasok sa post ko, alangan namang panoorin ko. Pero kung kakausapin nila ako through messenger, ang dami kong kaibigang sulpot. Ganon lang yun. Kapag nasa larangan ka ng debate, dumebate ka. Pero pag hindi ka naman manahimik ka. Kasi wala kang makukuha na kahit na sinong Katoliko, kung pinabastos mo yung aakayin mo, mga akay ka ng tao, tas babastusin mo. Para saan pala yung pagko-content mo? O, di ba? So, meaning to say, hindi ka nangaakay. It's just for the, attention. You are seeking attention. Sa madaling salita, KSP, kulang sa pansin. USA, uhaw sa attention. Kasi ganun lang yun ka-basic eh. Di ba? Ako, nagla-live ako, nagko-content ako, katulad ngayon, para ipaunawa sa mga kapanalig ko kung anong katuruan ng aming simbahan. Nagla-live ako para ipaunawa sa mga hindi ko kapanalig, ganito ang katuruan namin. Pero kapag once na pumasok sila sa live ko at foul ang sinabi sa akin, lalaban ako. Hindi ako papayag. Bakit? Kasi dun ko, yung pamamaraan na yon, dun ko na ibubulgar yung mali nyong aral. Yun yung maganda doon. Kapag nagla-live ako at nagne-negative kayo sa presentations ko, mas lalo lang nabubulgar yung mga kabulukan nyo. Ikaw,
RMG Aguila, nagko-content ka 3 minutes, 2 minutes. Hindi ka seryoso dun sa totoo lang. Minsan nga nagko-content ka pa, nagmamaneho ka pa. Hindi ganun yon, hindi yan laro. Hindi yan trip lang na, ay pag nag-content ako maraming manonood. Hindi. Minamahal yan dahil simbahan ng pinag-uusapan dyan. Sineseryoso yan. Hindi yan parang trip mo lang mag-trip kong mag-post ng video para maraming manood. Hindi ganun yon. Kailangan kapag ikaw nag-video ka, yung taong manonood sa'yo may matututunan at hindi siya nagkokos ng galit. Yun ang matinong tao kasi sa'yo kulang ka sa pansin. Sa totoo lang, play safe ka pa nga di ba? Walang kinalaman dito ang Iglesia ni Cristo, pero scan ka. Di ba? Play safe ka. Doon pa lang nililigtas mo na agad yung sarili mo. Kung talagang matapang ka, i-claim mo. Isa akong kaanib ng INC at bilang kaanib ng INC, obligasyon kong depensahan ang aking sekta. Yun yung matapang, yun yung may bayag. Pero ang ginagawa mong content, hindi po kasama ang INC dito. O wag mong dadalhin din yung pagiging INC mo. Sabihin mo pagano ka, wala kang kinaaaniban kasi kung hindi mo dadalhin yung sekta mo habang nagsasalita ka, pagano ka. Hindi ka pwedeng mag-claim na meron kang kinaaaniban kasi hindi mo dala-dala Pwede ba yon? Ipagtatanggol mo yung isang paniniwala tas hindi mo dala-dala? Ano ka, abnormal? May ganun ba? Ipagtatanggol mo yung aral ng isang simbahan tas hindi mo dala-dala? Kung hindi mo dala-dala ang aral ng isang simbahan, so ano ka? Wala kang kinaaniban. So pag wala kang kinaaniban, ano ka? Pagano ka? Wala kang kinaaniban Ikaw kung talagang magaling ka, panindigan mo. Ako si RMG Aguila, isang scan ng INC 1914. Ito ang aral at doktrina ng aming sektang INC. Yun yun yung professional. Na hindi mo kinakailangan pang gumamit ng mga tao-tao, ng mga CFD para insultuhin. Diba? Ako po ay isa kaanib ng INC. Ako si RMG Aguila, naninindigan na si Felix Manalo ay anghel. Yun yung may tapang. Yun yung yun yung alam mo kung ano yung ginagawa mo. Alam mo kung ano yung sinasabi mo. 'Di ba? Kaya ako naging INC, kaya ako naging proud na INC dahil ang founder namin ay anghel. Siya ang zero sa malayong silangan. Ganon. Yun ang standard teachings ng INC na dapat yun ang sinasabi mo. Hindi yung mga CFD kayo, mga duwag kayo. Itong mga si Sanrio, takot naman sa akin. Etong si Christian Ray Garcia, duwag, hindi marunong lumaban. Anong connect nun? Mag-content ka para magturo. Para may matutunan yung manonood sa'yo na kapanalig mo. Magpo-focus ka muna dun sa kapanalig mo. Bago ka makialam sa paniniwala ng iba, alamin mo muna yung sariling aral mo. Kasi lagi kang play safe. Kapag naiipit ka sa isang tanong, hindi mo na sinasagot, gagawa ka ulit ng bagong content, gagamitin mo na naman yung pangalan ko para pasukin ka ng mga tao. Diyos ko naman, RMG Aguila, pwede ba? Pucho-pucho ka lang. Isa ka lang pipitsugin at hindi kita pag-aaksayahan ng panahon. My God, hindi Bible scholar. Yung mga content pang basura. Sa tingin nyo, kahit yung mga professional, panonoorin ang mga CFD, mga talunan, walang professional o walang dalubhasa na manonood sa ganong turo, ganong salita. Natakot ang mga Katoliko sa aming mga INC. Tambay lang. 'Di ba? Inuman ka na parang sinasabi mo, kayong mga CFD, talo kayo sa akin, talo kayo sa mga miyembro namin, What the heck? Sinong manonood ng ganon? Wala namang matututunan sa'yo. Parang nakikipag-away ka kung anong trip mong sabihin na aawayin ko to para may makontent. Minsan, isipin mo kung maganda ba yung nagiging epekto ng ginagawa mo. Nandoon tayo sa part na nakikilala tayo. Nakikilala ka RMG Aguila, nakikilala din ako. Pero isipin mo, sang pamamaraan ka ba nakikilala? Sa kahihiyan,
o sa kabutihan. Katulad ni Denmar Santiago, sikat. Sikat siya saan? Sa pagiging heretiko, sa kahihiyan. Yung Baptist na 37 years, si Al Calixto, na nag-Catholic ngayon, saan siya sumikat? Dahil ba magaling siya? Hindi, dahil sa conversion niya. Yung isang SDA, nalimutan ko na pangalan, nag-Catholic Church, nag-aaral na ngayon ng Holy Rosary. Saan ba siya sumikat? Dahil ba magaling siya? Hindi, dahil sa conversion niya. Ikaw, RMG Aguila, saan ka ba nakilala? Nakilala ka sa pambubuli mo sa mga kaawa-awang Katoliko. Magaling ka naman pala, bakit hindi ka nalang lumaban ng live debate? Bakit dinadaan-daan mo pa sa ganyan? Kung talagang alam mo yung sinasabi mo at matapang ka at confident ka sa pinangahawakan mong aral, lumaban ka na lang ng live, bakit pinuputyo-putyo mo pa? Dumirekta ka na, kumbaga sa gera, wag kang tago ng tago, lumantad ka, lumabang ka, yun ang matapang. Kasi ako, sa batang edad ko pagdating sa pag-aaral ng Catholic Church, ng doktrina, iskan ka, napapataob kita, what more pa yung aral na CFD? RMG Aguila? To think, hindi pa ako kasali sa mga org. Hindi pa ako kasali sa loob ng simbahan mismo. Inaatrasan mo na ako. Ano pa yung mga aral na Katoliko talaga na mas magagaling sa akin? Sa akin pa nga lang, baguhan. Self-study pa ako partida. Umaatras na yung itlog mo. Hahamunin mo pa yung mga aral. Talaga? Ni sariling doktrina nyo nga, hindi mo nga maipaliwanag ng maayos. Ang alam mo lang, mambuli ng mambuli, kala mo naman may itsura ka. Wala ka namang itsura. Diyos ko, kasi mga kalaban mo pa, mga babae. Imaginein mo mga kalaban mo, mga babae, na medyo hilaw pa, katapat mo na. Yung mga CFDing hilaw, nilalabanan ka na, partida, mga hilaw pa yun paano pa pag humarap pa sa'yo yung mga hinog na CFD, isang kadadamputin? Kapag ikaw magko-content ka, make it real. Make it realistic. Pumunta ka sa realidad ng buhay. Hindi mo madadaan ng tao sa pambubuli lang. Dahil darating ang panahon, kauumayang ka. Bakit? Wala naman kasing natututunan sa'yo. Kapag pareho pag ganon ang ganon, yung strategy mo, pagdating sa pagko-content mo, kauumayang ka. Walang manonood sa'yo. Bakit? Yun na lang kasi nang yun Magbago ka naman ng strategy. Siguro magandang i-live mo na si Felix Manalo bilang isang kaanib ng INC 1914 at isang scam. Ako si RMG Aguila ay naninindigan na si Felix Manalo ay isang anghel. Ganon. Diba? Si Felix Manalo ay siyang huling sugo na darating. Ganon. Hindi yung marami kang palabok, marami ka pang sinasabi-sabi sa social media. Diba, RMG Aguila? Ano sabi ko sa'yo kanina sa comment section? Mag-intay ka sa akin mamaya. Diba? May isang salita ako, diba? Kaya ka nga nanonood ngayon, tama? Kasi yung sinasabi ko, ginagawa ko. Bakit? Kasi kaya ko. Bakit ko kaya? Kasi alam ko. Bakit ko alam? Kasi inaral ko. Kaya ako confident. Confident akong magsalita kasi kaya kitang talunin. Ganun lang yung ka-basic RMG Aguila. Bakit ganito ako Bakit ganito ako kalakas ang loob magsalita sa iyo RMG Aguila? Kasi kaya kitang talunin. Kahit hindi pa ako mag-review. Yang pambubuli mo na strategy, bulok na yan. Naging style ko din yan. Yung bago-bago ako at inaatake ako ng mga Katoliko, ng mga Protestant, ginagalit ko sila. Alam ko yung style na yan. Kaya nga sanay ako sa bashers Kaya nga sinasabi nila sa akin, Sanrio, wala ka namang kalambing-lambing magsalita. Parang ang taas-taas ng ere mo. Hindi nila alam, sanay kasi ako makipagbardagulan. Kapag ako nakikipag-usap, hindi ko ginagamitan ng emosyon yan. Kung ano yung pinag-uusapan, doon tayo, wag kang magdadadrama sa akin. Na humility, walang humility. Kung ano yung topic, pag-usapan natin. Hindi uso drama-drama sa akin. Drama-drama ka, mali-mali naman yung statement mo. Ganon yon. Wag mong gamitin ang pangalan ko para lang panoorin ka, para gawin mong content.
Kasi umay na ako sa'yo, sa totoo lang, RMG. Nakakaumay ka, Diyos ko. Gawin mong content si bigyan kitang tip. Si Fernando Camacho. Yan, mga SDA, content mo. Total, kayo naman, ang SDA at saka ang INC Mortal na magkaaway, di ba? Kasi tinana ni Felix Manalo yung kaanib ng SDA. Di ba? Kaya nga natiwalag yan si Felix Manalo kasi malaki atraso nyo sa SDA. O ayun, ikwento mo yung history nun. O ikwento mo yung history ni Felix Manalo tungkol sa rape case niya. Ang dami mong pwedeng gawing content na pwedeng panoorin ng maraming tao na hindi mo kinakailangang mang-offend, nang hindi mo kapanalig. Ikwento mo yung rape case ni Felix Manalo. Ikwento mo yung stand ng INC, bakit siya naging anghel. Ikwento mo yung stand nyo, bakit ang INC na nasa Pilipinas, yan ang tatag ni Christ. Ikwento mo bakit ang nasa mga referensya, ang founder ng INC, si Felix Manalo. Ang dami mong pwedeng ipaliwanag at yan ang pagtuunan mo ng pansin. Kasi kahit anong pandalait mo sa mga CFD, sa mga Katoliko, hanggat maraming magagaling na CFD nag-e-exist, walang maniniwala sa'yo. Kung gusto mong paniwalaan, katalunin mo muna yung magagaling na CFD. Pero hanggat hindi na nagigiba ang magagaling na CFD dito sa Pilipinas, hindi mo madudurog ang aming simbahan. Bago ka makadurog ng aral, nang hindi mo kapanalig, durugin mo muna yung pinakamagaling. Hanggat hindi mo nadudurog ang pinakamagaling na Katoliko, wala kang pwedeng madurog sa amin. Nakukuha mo? RMG Aguila? Tsaka ako bibilib sa'yo. Kahit wag mo na akong labanan kasi alam ko na kabado ka sa akin eh. Sige, kahit sa ibang Katoliko, gusto kitang mapanood lumalaban ng live debate kung kaya mo. Baka lahat ng gawin mo. Ha? Saksak mo yan sa kokote mo ha. Kahit na anong gawin mong eksena sa pandudurog, pang-iinsulto, panlalait, sa mga kapanalig kong Katoliko, hanggat hindi ka pa nakakagiba ng magaling na CFD, mananatili ka pa ring batang iyakin. Para kang baka na ngawa ng ngawa. Diba? Sana naiintindihan mo. No? Magpagaling ka, magpadalubhasa ka, aralin mo ang mga katuruan ng INC. Kapag magaling ka na, pakita mo at patunayan mo sa akin yung narating mo. Hindi yung ang tanging alam mo lang is magko-content ng 2 minutes, lalaitin ng Catholic members. Para kang bata. Sa totoo lang, para kang bata na laging inaagawan ng candy. Konting matured. Ang tanda-tanda mo na, mas matanda ka pa sa akin. Para kang bata na inaasar mo yung paslit. Parang ganun eh. Na wala siyang sense. Pag ikaw mambubuli, make sure yung pambubuli mo may matututunan. Kasi bully ako eh. 'Di ba? Bully ako. At paano ako mambuli? O talaga? Kunyari ako, talaga kayo true church. So bakit kayo gumawa ng Bible? Ganun ako mambuli. May sense, 'di ba? Talaga? O saan nyo nakuha yung Saan mababasa yung sekta nyo? O sa sitas na ganito? O bakit? Sino bumuo ng sitas? Bully man ako, pero may sense. Make sense, hindi yung kayong mga CFD, ang hihina ninyo, duwag yan si Sanrio sa akin. Ang tanda mo na, RMG Aguila. Umarte ka ayon sa edad mo. Ang tanda na ng mukha mo. Isip bata ka pa din. Sa totoo lang, napakaisip bata mo. Masyado kang alagain. Para kang nakikipaglaro sa 5 years old na nakikipag-asaran. Napakaisip bata mo, kaya nga hindi ka kapatol-patol eh. Bakit? Hindi ka magaling. Magaling ka lang mambuli, RMG Aguila, pero hindi ka matalino. Tandaan mo yung sinasabi ko Dahil lang tunay na matalino, ang bawat salitang binibitawan may natututunan ang tao. Taktak mo to Ang taong matalino, ang bawat salitang binibitawan, lahat ng nakikinig dapat may natututunan. Pero walang natututunan sa'yo. Walang mapapala kung panonoorin ka, bakit hindi ka naman kasi matalino. Hindi ka magaling. Dahil kung ikaw talaga ay matalino, hindi mo kailangan mambuli. Kailangan mo silang pamalian. Mali ang aral na meron ka. Yon ang matalino. Yon ang matikas. Yon ang matibay. Hindi yung, kayong mga CFD kayo, mga baklusi kayo.
My God! Ganyan ba kayo magturo? Oh my God! Lagyan mo ng konting class. Lagyan mo ng konting social. Hindi yung, kayong mga CFD, ang iingay nyo, katulad nito ni Hamskiri, ganyan. Pinagbabanggit mo yung mga CFD. Sa tingin mo, maapektuhan yung mga yan. Kahit banggitin mo pa nang banggitin si Father Darwin Gitgano, sa tingin mo, pag-aaksayahan ka ng panahon ng pari namin. My God! Tapos, ang nilalatag mo na presentations, para kang nakikipaglaro sa kindergarten. Oh my God! Kasi kahit naman, tingnan nyo mga kapanaliga, panoorin yung mga video nyo, wala naman kayong matututunan talaga dyan eh. Hindi ko nga alam bakit nyo pa pinanonood yan. Hanggat maaari RMG ka Aguila, ayokong basagin ka ng basagin sa social media kasi gusto ko din yung ginagawa mo eh. Kasi may napapractice yung mga Katoliko. Kumbaga ikaw yung gym. Sa'yo sila nag-gym, nagpapaganda ng katawan, papaganda ng isip. Lalong-lalo na maganda kang praktisan ng mga hilaw na Katoliko. Siyempre, the more na tinitrigger mo sila, the more na matitrigger silang mag-aral. Siyempre, nabwisit sa'yo eh. Kaya anong gagawin ng mga hilaw na Katoliko? Teka lang, aaralin ko to. Actually, ikaw nga yung nagiging fuel eh. Kung bakit nag-aaral lalo yung mga hilaw na Katoliko dahil sa ganyang ugali mo. Pero sana, wala namang masama doon, kasi karapatan mo yan, huwag ka namang gumamit ng tao. Diba? Kasi, sa totoo lang, natutuliling na rin ako eh, na Sanrio, content kaya naman ni RMG Aguila. Sanrio, ganito. Sanrio, magsalita ka. Kasi ako, kapag nakiusap sa akin ng kapanali ko, hindi ko matiis eh. Dapat nga hindi kita talaga papatulan eh. Sinabihan na ako ng isang Katoliko sa chat na, anuhin mo nga to Sanrio, napipiko na talaga ako, tignan mo nga yung sinabi sa'yo. Kaya pipilitan na kung patulang ka, pero sa totoo lang, ako sa standards kong to, hindi ka kapatol-patol, my God. Hindi ka kapatol-patol ba yung hindi ako kaya labanan? Diba? RMG Aguila, hinamon kita ng live debate, tas hindi mo ako kaya labanan, diba? Kung sabihin hindi, RMG Aguila, hindi mo ako kayang labanan. Dahil kung kaya mo akong labanan, hindi ka gagawa ng kahit na anong excuses. Kaya paano, anong kapatol-patol sa'yo? Ikaw nga mismo sa sarili mo, naduduwag ka sa akin. Ano nga habulin ko sa'yo? Yung pipitsuging, content mo na, mga CFD, mga duwag, mga bakla, ganun. My God. Yun na yun. Promise. Todo na. Birit na yon, yung depensang yon. Professional na defense yon. Sa pagiging scan mo as INC. Yun na yung pinakamatibay at pinakamalakas na depensa mo. Sa pagiging INC mo, yung sabihan mo ang mga CFDing mahihina. Ang babaw mo sa totoo lang, medyo umayon ka sa edad mo. Hindi ka bata, kaya wag kang mag-isip bata. Mag-matured ka. Dapat kapag ikaw nakikita ka ng tao, dahil lalo na't hindi ka naman baby face, dapat pag nakita ka nila, yung re-respetuhin ka nila na alam nilang matured ka, na bagamat Protestant ka, at least gagalangin ka pa rin ng makikinig sa'yo kasi malinaw yung presentasyon mo. Ganon yun eh. Na kahit ako INC ako at alam ko kayong mga Katoliko, hindi ko kapanalig bilang si RMG Aguila, makikita nila na dapat ka pa rin respetuhin. Kasi nararamdaman dun sa mga content mo yung kababaang loob. Kung paano mo idinedeclare yung doktrina ng iglesia mo. Paano sila aanib kung ginaganyan mo yung mga tao? Paano sila makikinig kung ginaganyan mo sila, nilalait mo, binabastos mo? Hindi lang naman Katoliko yung ginaganyan mo, kahit SDA. Ako yung pamunuan ng SDA na lumalaban ng live debate, mga kaibigan ko. Alam din, at sinasabi ko rin sa kanila, yung kaanib nyo na SDA at basahin nyo to lalabanan ko to. Meron akong pahintulot din sa kanila. Pero yung mga pamunuan ng SDA, kaibigan ko. Mataas ang pagrespeto sa akin, ganon din ako sa kanila. Yung mga INC written debater na nasa GC ko ng debate AMS Arena, mga INC doon, kaibigan ko din. Diba? Ganon yun eh. Hindi porket INC ka at Katoliko yung nasa content mo. Hindi porket INC ka at Katoliko yung mga nagko-comment doon sa post mo, ay dapat mong bastusin. Huwag mong bastusin.
Kasi hindi nila maiintindihan yung aral na gusto mong ipaliwanag kung binabastos mo sila. Dapat matuto kang ipaliwanag sa kanila yung aral ng kinaaniban mo sa paraan na gugustuhin nilang makinig. Kasi sa ginagawa mong ganyan sa mga CFD, sa mga Katoliko, sinong magtsatsagang makinig sa sinasabi mo? Magsisimula pa lang silang pumasok sa'yo, nilalait mo na. Minamata mo na, minamaliit mo na. Siyempre, mawawalan sila ng ganang pakinggan ka, lalo na't dala-dala mo yung INC. Nagpo-post ka ng picture mo na nasa INC ka, na-scan ka, proud ka pa. Anong gusto mo maging tingin ng mga tao sa ginagawa mo? Bakit Katoliko lang ba nakakapanood sa'yo? Baka mamaya may MCGI dyan, may SDA dyan, may Mormons. Saan magre-reflect yan? Sa sekta mo. Anong sasabihin ng SDA? O, diba? Ganyan talaga ugali ng mga INC. Tingnan nyo, bastos o. O, MCGI. Paano ka pa magkakaroon ng chance na pumasok sila sa sekta ng INC kung sa simula't simula pa lang na mapanood ka, bastos na bunganga mo? Paano sila magkakaroon ng urge na maging bahagi ng sekta mo kung bago pa lang sila makinig, nilalait mo na? Hindi na nasusukat ang talino ng tao dahil lang sa maraming nanonood. Hindi nasusukat ang husay at galing ng isang tao dahil maraming nanonood. Tandaan, may mga taong pinanonood ang isang bagay dahil sa kahihiyan. Dahil sa immorality, yung mga porn. O, dapat bang panoorin yung porn? Hindi, pero ang daming nanonood. So, ibig sabihin ba nun mahusay at magaling? Hindi. Pwedeng pinanonood ka ng mga tao kasi galit sa'yo. Pero, hindi mo ba kahit kailan na sinubukan na pinanonood ka kasi mahal ka? Pinanonood ka kasi naniniwala sila. Pinanonood ka kasi gusto ka nilang makita. Siguro yun yung pinakamasarap na pakiramdam na dapat mong matutunan na gawin bilang isang content creator ka, RMG Aguila. Kasi umay na ako talaga sa'yo. No? Nakakaumay ka. Napalabas pa ako ng wala sa oras. No? At sa mga kapanalig ko, no, regarding ulit, back to the topic na tayo, no, regarding ulit dun kay Kuya Rex the Seminarian, maging open-minded tayo at sana sabihin din natin sa ibang tao na unawain na lang din natin siya. Kasi si Kuya Rex, tandaan nyo, Katoliko pa din yon, kapanalig natin, at wag natin sanang ikatuwa na masaktan natin siya dahil lang sa pagkakamali. Diba, wag natin ikatuwa na para lang masabi nating magaling tayo, masabi nating tama tayo. Alam na nga nating nagkamali yung kapanalig natin. Didikdikin mo pa. Diba, na parang, sorry, mali ka. Diba, para lang, kasi may ganun eh. Diba, na para lang maramdaman mo na tama ka talaga, ma-feel mo na tama ka, ipamumukha mo dun sa kausap mo na mali siya. Wag ganun. Kapag humingi na ng tawad yung tao, forgive natin. At yung realization naman ng pagkakamali ng isang tao, yung nagkamali naman ng nagdadala nun eh. 'Di ba? Hindi kasi tayo magkakaroon ng growth kung hindi ka magkakamali. 'Di ba? Hindi tayo magkakaroon ng wisdom kung hindi ka magkakamali. At siguro pamamaraan ng Diyos 'yan na sadyang ginawa yan ng Diyos para kay Kuya Rex the Seminarian kasi marami pa siyang kakulangan na maaaring magamit niya sa hinaharap yung pagkakamali na yan. Ang tanging gawin na lang natin sa mainit-init na issue na to kay Kuya Rex the Seminarian is intindihin na lang natin at tanungin natin, Kuya Rex, bakit nasabi mo naman yung ganun? Bakit ka nakapag-post ng ganun? Mas maganda yung unahin muna nating alamin tsaka tayo manghusga. 'Di ba? Ganun dapat, kumbaga, halimbawa may taong nagkamali. Alamin muna natin doon sa taong yon, bakit niya yun nagawa, at saka mo siya husgahan. Depende doon sa pagsasabi niya sa'yo. Kasi sa atin, lalo na sa Pilipinas, nauuna yung husga. At hindi na nagtatanong, husga na lang ng husga. Dapat ang maging mentality ng bawat isa, magtanong, alamin mo kung ano yung nangyari, doon mismo sa tao, at saka mo siya husgahan. Tsaka mo sabihin yung opinion mo, mali kasi ganito bro mali kasi yung negative tayo dyan eh. Diba? Yun yung magandang ugnayan ng bawat isa sa atin. Huwag tayong masyadong mang-degrade dahil lang sa nagkamali. Kasi ako ilang beses din naman ako nagkakamali, diba? Ang dami ko rin kapalpakan sa buhay. Kasi tao lang naman ako, meron akong kakitiran. Minsan umiiral din yung katangahan ko, diba?
Tao ako eh. Hindi naman ako perpekto, hindi naman lahat ng bagay alam ko. May mga pagkakataong nagkakamali din ako sa doktrina, sa mga post ko. Ang daming beses kong nagkakamali sa ganyan. Pero tignan nyo naman ako ngayon. No, napaka-confident ko na lumaban sa mga sulpot. Maaaring ganyan din kay Kuya Rex na sa paulit-ulit na pagkakamali, bibigyan siya ng kumpiyansa sa sarili kung paano haharapin yung mga struggles sa buhay. Kaya sana kapag may nabasa tayo na negative tungkol kay Kuya Rex, the seminarian, sawayin natin na hindi ka Diyos, hindi ka perpekto para hindi natin patawarin ang isang taong nagkakamali. 'Di ba? Nagkamali at umamin naman siyang nagkamali siya, humingi siya ng tawad. Sa tingin ko, maging open-minded naman tayo para no hindi naman tayo, hello, sinong hindi nagkakamali dito? Gusto niyo ba pag nagkamali kayo, pag-usapan kayo? Gusto niyo ba pag nagkamali kayo, hindi kayo patawarin? Gusto niyo pag dumating kayo sa point na nagkamali kayo, tapos anuhin pa namin kayo, sabihin namin na yan, kasalanan mo kasi. 'Di ba? Hindi masarap sa feeling. So lagi natin i-relate yung sarili natin na, naku, pag ako ba nagkamali at tong sasabihin ko sa kanya ay sinabi sa akin, masakit. Lalo na ngayon talagang grabe ang depression, ang anxiety, ang stress. Wag na tayong dumagdag. 'Di ba? Maging blessing na lang tayo sa kapanalig natin. Maging biyaya tayo at maging ilaw para maging mapayapa yung pakiramdam ni Kuya Rex the Seminarian. Huwag tayong manghusga. Hanggat nabubuhay ka at normal kang tao, patuloy at patuloy kang magkakamali. Yan po yung lagi nyong tatandaan. Hanggat humihinga ka, hanggat nabubuhay ka, magkakamali at magkakamali ka, gagawa at gagawa ka ng mga bagay na nakakahiya kasi normal na tao ka. Buhay ka. No, kaya ipagdasal na lang natin na sana sa nangyari kay Kuya Rex sa seminarian, meron siyang matutunan at meron siyang ma-realize, no, na sa mundo ng social media, kahit gaano pa kaganda yung naipapakita mo, may mga taong hindi ka pa rin magugustuhan. Sa mundo ng social media, gumawa ka ng masama, may mga taong matutuwa pa sa'yo. 'Di ba? May ganun sa social media, tingnan nyo, pinanonood yung mga nagmumura. Mura-murahan silang magtotropa, pero ang daming nanonood, tuwang-tuwa mga tao. Kasi iba't iba ang panlasa ng tao. Maaaring sa atin, bad trip tayo sa kanya, pero sa iba, tawang-tawa, masaya. So maging balanse tayo, lalo na tayo po bilang mga Katoliko, wala po tayong karapatang humatol. Pero meron tayong karapatang magpayo. Huwag natin hatulan na, ikaw bakit ka ganyan, bakit ka ganito? Lagi po tayong magtatanong sa mga taong nagkakamali. Huwag natin ilagay sa ating mga kamay ang pagbibigay ng hukom sa bawat isa. At bilang isang Katoliko, bilang isang CFP, dapat po tayong mga Katoliko nagkakaisa, nagmamahalan at nag-iintindihan. Higit sa lahat, nagmamalasakitan. Wala na pong ibang magmamalasakit sa atin bilang mga CFD kundi tayo-tayo na lang. Kaya wag naman tayong magsuwagan. Wag tayong maglabanan. Marami pong protestante sa Pilipinas, sila yung pagtuunan natin ng pansin. Maliit na pagkakamali lang yung kay Kuya Rex the Seminarian. Wag na po natin siyang masyadong pahirapan. Doon na lang po tayo mag-focus sa mga sulpot. Mas exciting pa yon, di ba? Kaya, RMG Aguila, sabi ko sa'yo, wag si Sanrio eh. So, salamat po sa inyong panonood at sana nag-enjoy kayo. No, ang init kasi nag-jacket ako para formal tignan, no? Sana po na nag-enjoy kayo sa simpleng live natin ngayon. At sa lahat ng mga kapanalig ko rito, shout out. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Yun lang po. God bless you. Good morning!